Magandang umaga po sa ating lahat. Nobina sa mahal na inanlaging saklolo, Inang Sakdalinis. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtitipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi na lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit namin malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat namin pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kami mabuhay bilang matapat mo mga anak. Birheng Maria, talas sa umaga. Ang iyong liwanag ang
Panalangin sa nobena. Mahal na ina na laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kami iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong puso nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala. Sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin. Sa paraang makabubuti sa amin, palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus si Kristo ay tiyak na makababahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili namin mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adikain at mga adikain ng lahat ng naririto ngayon, mataintim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kami makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ang mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos sa mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nangaapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling namin pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi sila maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling namin pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak ng may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayong maligaya maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, panalangin mo kami.
Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang katulad mo, unti-unti kami matulad sa aming mahal na Panginoon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami, katulad ng iyong anak na si Jesus, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw namin pagsisihang kasalanan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming mga gawain, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makipipinsala sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagkalooban kami ng Panginoon na marami mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak, Masintahing ina, ipanalangin mo kami.
Tahimik po nating idalangin ang mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo ang bayan ng Diyos, maranasan nawa na lahat ang walang hanggang saklolo ng Panginoon. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Birheng mahal, Birheng mahal, Birheng mahal, ang nasa ko'y inais ang kayamanan at tuwang napapangaramo. Birheng mahal, Birheng mahal, ang samukoy ito. Si Jesus nakalong mo sa bisig, ligaya ng buhay ko. Birheng mahal, Birheng mahal, dagat itong buhay. Ang iyong anak ay itanglang at nang imaligtaan. Birheng mahal, Birheng mahal, ang nais ko'y ito. Santungan itong paglalakbay, si Jesus ay makamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumenyong lahat. At sumayo rin, Mga kapatid, aminin natin ang mga kasalanan upang tayo maging rapat nagbanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malaberheng Maria, sa lahat ng mga anghel na banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Butihin at magmahal na Ama, ibinigay mo sa amin si Maria, ina ng iyong banal na anak, bilang ina ng laging saklolo. Sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin, kami naway paggadya sa mga panganib at iliyo sa kasalanan upang aming makamtan ang kagalakan ng iyong kapayapaan. Ito inilig namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay nag-ahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid,
Itong si Melchizedek ay hari ng Salim at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kaniya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melchizedek ay hari ng katarungan at siya'y hari ng Salim. Nasa ibang salita'y hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melchizedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi ayon sa tuntunin ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, "Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon, "Sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo." Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kong saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay na ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga.
para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay na ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at nakipagsabuatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ating ebanghelyo para sa araw na ito, makikita natin kung paanong binibigyan ng challenge ni Jesus ang mga tao. Na minsan, parang ganun lang din tayo. Pag may nangyayari sa ating kapwa, nakatingin lang tayo. Wala tayong gagawin, mananahimik lamang. Titingnan. Walang kikibo. Parang titingnan natin kung makikipagsabuatan ba tayo sa taong gumagawa ng masama. O titingnan lang din natin sa ating sarili dahil sa takot na baka tayo ay madamay. Sabi nga, mere spectators sometimes also produces a greater violence. Because the prevalent tragedy of the world is not because of the violence of people, of bad people, but because of the silence of good people. Pag minsan nananahimik lang tayo na nakikita na natin ang ating kapwa na humihingi ng tulong at nangangailangan, mga taong inaapi na ng lipunan at tayo nagwawalang bahala, parang tayo rin nakikisama sa taong gumagawa ng masama sa kanila. At ito yung challenge ni Jesus sa mga tao. Gusto lang i-observe ang araw ng pamamahinga, pero wala naman silang ginagawa sa kanilang kapwa na nangangailangan. Gusto lang sabihin, ipanatiling banal ang araw ng Panginoon, ngunit hindi nila kayang gumawa ng isang mabuting bagay para sa kanilang kapwa. Tayo kaya, hanggang kailan ang ating paniniwala at ang ating pananampalataya? Paano talaga ba natin isasabuhay ang ating pananampalataya? Patuloy ba tayo nagigilamang tahimik sa ating mundo sa mga nangyayaring mga hindi makatarungan at mga pang-aapi sa mga lipunan? Tayo ba'y patuloy na nanahimik sa mga nangyayari sa ating mga kapatid dahil sa takot na tayo ay madamay? Ngunit patuloy tayo sinasabihan ni Jesus, manalig tayo sa Kanya. Sabi nga ni San Ambrosio, sa isa sa mga sulat niya tungkol sa ating pagiging mga binyagan. Bilang binyagan, tayo ay patuloy na tatawag ng Diyos. Hindi kailangan tayong manahimik. Hindi kailangan tayo laging magsawalang bahala. Tayo ay tinatawagan ng Diyos para kumilos. Dahil ang pagiging binyagan natin ay dinadala natin sa ating pagsasabuhay kung ano ang tinanggap nating sakramento at paano natin isasabuhay ito sa ating kapwa. We are as baptized should not be silent of the things, of the injustices happening in society. Being baptized challenges us to have that courage to speak, to be angry, and yet to work forward for that to promote justice and life in society. Sabi nga, kung ang ating buhay ay nakasentro sa pagmamahal, then siguro nga mas tayo ay challenge para tingnan sa ating pagmamahal sa ating Diyos ay makikita sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Sa pinaka-latest na encyclical ni Pope Francis na sinabi niya sa titled na Totum Amoris Est, everything pertains to prayer. Everything pertains to love. Na sabi niya doon, na ang buhay sa pagmamahal, sa pag-ibig ng Diyos ay dapat mag-uugat sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa
ng ating pagkilos sa ating pagmamahal sa ating Panginoon, ay makikita kung paano natin nakikipagdaupang palad sa ating kapwa. The love of God should be the prevalent hope. The love of God should be the main foundation of our life. If we are able to show it in a very witness of our relationship with each other. Nawa nga po, sa pagpatuloy ng ating pagdiriwang, patuloy natin pagnilayan sa ating sarili, papaano pagsasabuhay natin ng ating pananampalataya. Sa panahon ng kapihigpitan at mga di makatarungang pangyayari sa ating lipunan, tayo ba'y patuloy pa rin nananahimik? Hindi ba tayo nakikirot, nagkakaroon ng kirot sa ating puso? At patuloy tayong titiyakang sasabihin ng Diyos, huwag tayong matakot na gumawa ng mabuti para sa ating kapwa. Alay namin sa iyong pagdating, kaputi at pag-asa, mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa'y kamtin. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating paghahay ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga alay at panalangin. Punuin mo ang aming mga puso ng liwanag ng iyong Espiritu Santo. At turuan mo kaming sundan ng Birheng Maria sa paghahanap sa iyo sa lahat ng bagay at sa pagsunod sa iyong kalooban ng may kagalakan. Hiniling namin sa iyo alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan at Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Yesu Kristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming katawan
at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jesse na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo itipating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabanal-banalang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman na pupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak ng Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa
Hiling namin humiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpahayag na Diyos naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at tubagan ang pagkakasala. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapadamay niya ng Panginoon sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dakilang tanda ang sumikat sa langit,
Please stand. Magsiluhod na po para sa panalangin para sa mga may sakit. Manahimik sandali at alalahanin ng mga may sakit na nais ipanalangin. Sabay-sabay po. Panginoong Hesu Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Pagkaloob mo sa kanila, nalapis na nahihirapan dahil sa dinaranas silang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa, upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Manalangin tayo. O Panginoon, pati ginawa ng sakramentong aming tinanggap ang aming pananampalataya at patuloy nitong buhayin ang aming pag-asa sa pagbibigay parangal namin kay Maria, ina ng laging saklolo, kapag alabin nawa ng kanyang pananampalataya ang aming pagsusumikap na kalooban mo'y sundan at paglingkuran kang may katapatan. Ito hiniling namin sa iyo alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.